와, 와, 와. 좋아? 잘했어. 알았어. 가자. Second day. Going to the beach. 와, 와, 와. 조심. So, ayun na nga guys, day 2 na kami ngayon sa aming tour and ito papunta na kami sa aming imimit na kaibigan ni Daddy kasi magla-lunch na muna kami. And time check sa mga oras na ito guys ay pa-11 na, so kailangan na muna namin mag-lunch. So pinick up lang namin yung kaibigan ni Daddy sa kanyang apartment and din naghanap kami ng mapagkakainan namin ng aming lunch. At nag-decide silang dalawa na magkaibigan, nakakain kami sa pinakamasarap na restaurant which is yung sa seafood restaurant daw na malapit din dun sa may apartment ng kaibigan ni Daddy. At pwede din naman namin lakarin, kaso nga lang guys, naisip namin syempre may baby kami and of course that time is sobrang init kasi tanghali po yan. So ayun na nga guys, nakarating na kami sa aming pupuntahan and itong magkaibigan nag-decide sila na kakain dito sa masarap na restaurant na sinasabi ng kaibigan ni Daddy na dito daw ay maraming pagpipilian ng mga pagkain which is mga seafoods. Dahil ang lugar na to pala guys ay isang fishing port na dito lahat ng mga isda all about seafoods dito lahat dinadala bago i-market. So ganun yung pupuntahan namin. At dahil gusto na magkaibigan kumain at mag-try ng mga fresh na seafood, so ayun, dito kami pumunta and mamimili lang kami kung saan kami gusto, saan nila gusto pumunta or kumain. So ayun na nga, naglalakad-lakad kami, namimili, naghanap ng mga magagandang restaurant kung saan comfortable sila and of course, kailangan din nila, tinitingnan din nila dyan yung price and yung quality ng mga pagkain kasi sila din mismo marunong din sila pumili sa mga gusto nila. Uma! Oh, you follow, Uma. So anyway guys, ayun na nga, nakarami na kami ng pasok ng mga restaurant pero hindi talaga bet ng magkaibigan yung ibang menu, yung iba naman medyo pricey daw, expensive, tapos yung iba naman yung not good place daw. So ayun, hanap pa more, ikot pa more. So ayun, nakailang ikot kami, hanap ng mga restaurant na kung saan gusto nila puntahan, gusto nila kainan. So ayun, hanggang sa nakalakad kami hanggang padulo, hanggang sa loob, sa pinakaloob ng dampa or sa pinakaloob ng fishing port mismo, doon kami nakahanap ng pagkakainan namin. Buti na lang talaga si na game, nalilibang siya dyan sa mga nadadaanan naming mga crab, mga fish, and then mga shrimp. So nalilibang siya dyan. Buti na lang wala talagang problema tong bata na to kahit saan namin dalhin. So ayun na nga, pumasok na kami sa kanilang fishing port mismo and doon namimili na lang din kami ng mga gusto nilang kakainin. So ayun, napakadami palang mga seafood sa loob. Kaya ayun, nakahilira yan lahat hanggang sa pinakadulo. So ayun, mamimili ka na lang ng mga seafoods na gusto mo tapos ipapaluto mo. Ayun, meron kaming nahanap na napaka affordable daw. Kaya ayun, nakipag-negotiation na yung magkaibigan and ipapaluto na nila. So ayun, pumasok na rin kami sa restaurant na yan. Tamang-tama kasi wala pa silang customer. Kumbaga kami pa lang yung first customer ng restaurant na ito. And finally, after a few minutes, nandito na rin yung aming in-order na pagkain. So, first set ng order namin is ganito yun, guys. Kasi meron pang second, third, hanggang fourth set. So, first serve nila sa amin is yung parang octopus na rare cook lang siya and then parang scallop siya, guys. So, yun yung first set namin. So, ayun, dahil for the tikim ako kasi first time ko yan lahat, guys, matikman. Kasi sa Pilipinas talaga, hindi talaga ako kumakain ng octopus na parang rare cook lang siya. Yung parang half cook ba, hindi talaga ako kumakain. Yung mostly na kinakain ko is yung adobong pusit, mga ganon. Kaya nung natikman ko talaga itong pagkain na to, guys, super saya kasi talagang ang sarap, talagang dito ko lang talaga matikman sa Korea lahat ng to, talagang napaka the best talaga yung pagkain ng Korea. So ayun na nga, yung next serve na set sa amin is yung itong crab na ito, guys. So actually, natikman ko din naman na to dati pa pero sa panglasa kasi iba-ibang style ng panglasa or pagluto. So ayun, pero itong natikman ko na to, guys, na crab na pang style na pagluto ay sobrang sarap talaga, guys. As in, dito ko talaga siya masasabi na super quality talaga ng Korean foods and napakagaling talaga nila magluto. Kaya naman talaga hindi kayo magtataka kung bakit ang Korea is magasikat sa food or talagang sa culture nila, ganon. Anyway guys, thankful and thank you sa kaibigan ni Daddy kasi siya yung naglibre sa pagkain namin dyan. So ayun na nga guys, na-serve na yung pang fourth na set ng pagkain namin kasama na yung rice dyan. So anyway, nabusog talaga kami, hindi na namin kaya ubusin yung last na serve nila dyan. And fast forward, after namin kumain, nag-ikot-ikot na lang muna kami for digest tapos gumalagala na rin dun sa part ng fishing port nila. So
ayun, pupunta kami sa viewing na magandang view para makita yung sea ng Korea. At sa mga oras na to pala guys ay si Yuna malapit nang matulog. Kaya pinapatulog na lang din namin siya hanggang sa makatulog siya para naman makapag-ikot-ikot kami habang tulog siya. Kasi ang balak talaga namin din guys ay paghapon na wala nang masyadong init, tsaka kami mag-swimming doon sa beach mismo malapit doon sa apartment ng kaibigan ni Daddy. Kaya tamang-tama lang na matulog si Yuna habang nag-iikot kami at nag-viewing para naman pagising niya mamayang hapon na ay ready to swimming na lang siya or ready to viewing na rin kami sa beach ng Sukcho. Alam nyo guys, si Yuna naman kahit saan naman yan namin dalhin, basta gusto niyang matulog lang yan siya sa stroller niya, walang problema yan. Tapos ilang oras gising na naman yan siya, tapos laro na naman. Wala talagang ka-problema yung bata na yan kahit saan mo i-travel yan. Matutulog at matutulog lang talaga yan siya. So anyway guys, andito na kami sa pinakamataas na bridge sa fishing port na ito, and ito nakikita namin yung napakagandang view ng fishing port ng Sukcho, South Korea guys. So sumaglit lang naman kami pumunta dito guys at nag-ikot-ikot lang. Then after naman bumalik na kami doon sa Sukcho Beach kung saan yung aming pagliliguan kung saan kami magsiswimming. At sa mga oras na to pala guys ay si Yuna tulog na tulog dyan, and hinihintay namin siyang gumising, pero ang tagal niya talagang gumising yan, siguro napagod talaga siya sa biyahe namin. So anyway, hinihintay lang talaga namin siya gumising para makapag-enjoy kami sa beach. At habang tulog pa pala dyan guys si Yuna, kami ay naghanap na ng place na kung saan pwede namin marintahan. Itong mga umbrella na to pala guys ay pwede siya marintahan, tapos kasama na rin dyan yung upuan kung gusto mo mag-rent. So ayan, naghanap na rin kami para naman pag gumising na si Yuna, meron na kaming mapwestuhan or mapagsilungan kapag naglalaro siya. At sa mga oras na to pala talaga guys ay sobrang daming tao kasi summer vacation ito sa Korea. Kapag summer vacation, yung mga tao ay pumupunta sa beach or gumagala-gala kung saan, nagbe-vacation, parang ganon. At ito na nga guys, nakahanap na kami ng pwesto namin and nakapag-rent na rin kami ng upuan tsaka ng umbrella na sisilungan namin. At habang naghihintay kami dyan kay Yuna para magising siya, ay ako naman, relax lang dyan muna kasi si Daddy nandoon sa stroller kasama yung kaibigan niya tsaka si Yuna natutulog. So ayan, ako nagbi-video dyan, tapos relax na lang. Ayun, sobrang ganda din talaga guys ng beach sa Korea kasi ang tubig nila malinaw din naman, tsaka ang tubig nila dyan ay sobrang lamig talaga. At kahit sobrang init dyan sa mga oras na yan guys, yung mga tao naman talaga ay sobrang babad na babad dyan sa beach kahit sobrang init. Kaya nga sabi ko dyan kay Daddy, kahit magising si Yuna ng paggabi na pahapon na kasi gusto ko mag-swimming dyan, ay wala na talagang init para naman hindi masakit sa balat o hindi magka-sunburn. So anyway guys, fast forward tayo, si Yuna gising sa mga oras na dyan. At pagkagising niya, binihisan ko na kaagad kasi pahapon na rin naman yan, mga alas 4 ng hapon na yata yung mga oras na yan, kaya hindi na gaano masakit yung init. Kaya ayun, pagkabihis ko sa kanya, diretso na siya laro sa buhangin. At tuwang-tuwa talaga siya dyan. Makikita mo talaga sa mukha niya dyan na nag-i-enjoy siya sa paglalaro niya. Kaya hinayaan na muna namin dyan hanggang sa magsawa siya sa paglalaro sa buhangin. At si Daddy, nilalapit na doon si Yuna mapalaro doon sa malapit sa tubig dagat. Pero alam nyo guys, si Yuna, naninibago lang talaga siguro siya sa dagat kasi nga first time niya mag-swimming or first time niya makapag-beach. Kaya hinahayaan na muna namin din siya para ma-adapt niya yung tubig dagat. Kaya siya nilalaro ni Daddy dyan ng buhangin na may kasamang tubig dagat na rin para naman at least ma-adjust niya yung sarili niya dyan. Pero sabi ko nga kay Daddy, try namin or subukan namin na si Yuna itampisaw sa tubig. Ayan nga, tinampisaw nga ni Daddy at ayaw na ayaw ni Yuna. Talagang umiiyak siya at gusto niya talaga doon sa buhangin lang. At talagang tinatry namin para mailapit si Yuna sa tubig dagat para makapag-adjust siya guys. Pero hindi niya talaga kaya. Kapag bubuhatin siya ni Daddy niya, talagang umiiyak siya. Hanggang buhangin lang talaga siya guys. 왜 그래? 뭘로? 뭘 맞아요? So ayun, hindi na talaga namin siya pinilit guys para itampisaw sa tubig dagat doon kasi para hindi na siya matrauma. Baka kasi pag ipilit pa namin siya doon itampisaw, baka mag-cause lang ng trauma niya sa tubig, parang gano'n naisip ko ba. Kaya hinayaan na lang talaga namin siya maglaro sa buhangin guys kasi ma-adjust din naman siguro yan ni Yuna for sure pag lumaki siya yung tubig dagat kapag palagi kami nag-outing or palagi kami nagpupunta sa beach. Sabi ko nga, kakaiba talaga yung beach dito sa Korea kasi guys, ang tubig dagat talaga nila dito ay sobrang lamig naman talaga. Kaya siguro gano'n na lang yung reaction ni Yuna kasi hindi siya nasanay sa cold water. Palagi to pag naliligo ay warm water kasi itong ginagamit ko. So anyway guys, sa mga oras na to ay lilipat pala kami doon sa kabilang side ng beach na to. Kasi dito sa area na to kung saan kami ngayon ay hanggang 5 PM lang sila. Sarado na yung beach nila dyan na wala nang mag-swimming. Kaya
doon nila pinapalipat sa kabilang area yung gusto mag-swimming hanggang 9 PM naman doon. Kaya kung mapapansin nyo guys, nawala na yung mga umbrella na pang tent nila, and then yung mga tao kumunti na lang dyan. Kasi yung iba umalis na, nagsiuwian na, yung iba naman lumipat doon sa kabila na pinapalipatan nila. Kaya lumipat na rin kami doon guys, para hanggang gabi na rin kami doon. Masulit naman yung oras namin. At ayun na nga, nandito na kami sa side kung saan pwede mag-swimming. So makikita nyo naman guys, kahit pag gabi na yan dyan, 6 or 7 na yan dyan, marami pa rin talagang nagsiswimming dyan sa mga oras na yan. At alam nyo guys, kahit mga 7 or 8 na ng gabi sa mga oras na yan dyan, ay wala pa rin talagang dilim, kasi maliwanag pa rin, dahil ang oras dito sa Korea kapag summer ay ganon. Kaya sinulit na talaga namin yung oras namin dyan guys. At gabi na talaga kami umuwi dyan hanggang matapos yung oras nila sa pag-swimming. At pinalaro na lang talaga namin dyan si Yuna hanggang magsawa siya. At ayun na nga, sa mga oras na to guys, ay patapos na rin kami and pauwi na rin. So kailangan lang din talaga namin banlaw o mag-shower or linisin si Yuna para kain kami sa labas. And fast forward, naka-shower na kami lahat. So, ito, kumain na lang din kami ng aming dinner bago umuwi. So, dumaan kami sa isang restaurant malapit doon sa apartment ng kaibigan ni Daddy, and kumain na rin kami. Pero yung kaibigan ni Daddy hindi nakasama sa amin dahil napagod na rin siya and may pasok siya kinaumagahan, kaya nagpahinga siya ng maaga. So, kami na lang yung nag-dinner dyan. Tapos, uuwi na rin kami after ng dinner namin. Kaya, dito nagtatapos ang aming second day of summer vacation sa Sukchuk Province of South Korea. So, ayun lamang guys yung aking ma-share and maikwento. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!